Pwede po ba malaman yung mga first timer? Taas lang po ng kamay, mga first timers. Good afternoon po sa inyo. Welcome po sa Royal Business Lab. May good news po ako sa inyo, hindi po ako ang speaker niyo. Naatasan naman po ako para introduce ang napaka-powerful speaker po natin. Okay lang po ba? Palapakan natin yung mga first timer. Okay lang po. Pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Archie Blanco, former security guard po for 8 years. Hindi na lang po na tayo dahil po sa sarili. Hindi ko nga po maisip na magsasalita ko sa harapan ninyo ngayon bilang dating security guard. Pero dahil po sa Royal, ito po yung nangyari. Tatlo lang po yung pwede mangyari sa atin sa Royal. Una po, pupugi ka na, gaganda ka. Gaganda pa yung kalusugan natin, lalo yung isla at kakapag-bulbulsa natin. Gusto niyo po ba yun? Yes! Okay po, dati po ako security guard. Paano ko nga po pala nalaman yung Royal? Bali actually yung kami po, hindi po kami na-invite sa Royal. Kami na po yung naganap sa Royal. Kasi po, na-curious po kami through Facebook din po. Di ba po ba napapansin nyo? Nakikita po natin madalas sa Facebook. Royal, ano ba yung Royal? Kotse, bahay. Totoo ba yung Royal na yan? Eh, purwis kami ngayon eh. Siyempre, bilang security guard, medyo aware din kami. Kaya meron, hinahanap namin. Sino ba yung kakilala namin meron yan? Yung pala yung classmate ng misis ko, si Ma'am Lourdes Undasan, bali na po siya ngayon. Chairman Sir, kumita na po ng mga 30 minutes. Grabe pala, paano po natin. Tapos po, ito na po kami ng perfect to face. Di ba po magdating sa kitaan, alam na po natin, kahit na hindi natin linya, gagawin po natin yan. Ayun na po yung ginawa namin, pinalaman po agad namin ng Royal. Pinunta po namin yung classmate ni Mrs. na ipagkakulang ko. At grabe, pagdating po sa Royal Head Office, nagulat po kami. Grabe, hindi pa talaga Islam, ang ganda po ng sa mga first timer po, suggest ko sa inyo, magsara po nga po sa head office ng Royal. Grabe sa ganitong business po, Royal pa lang po kami sarili ng building. Grabe, di ba? At good news po, hindi lang po dito sa Quezon City, lahat po ng branches sa Visayas Mindanao. Gusto na po itong Pasay branch, lahat po company. Kaya doon pa lang po, grabe na lura kami. Big time company po pala talaga yung Royal. Pasensya po, medyo nangiga. Kasi first timer lang po, ngayon po, bago po ipakilala yung speaker, powerful speaker natin, okay lang po ba? Mayroon po tayo mga schools. Kung may mga cellphone po, okay lang po pa kayo silent po muna. Tapos yung may mga kasamang bata, pagka medyo nagingay na po, hintala lang po natin sa kapag. Para po hindi tayo makasipin po sa mga first timer na gusto rin po nila malaman kung ano po ba meron sa Royal. Okay lang po ba? At kung may mga tanong po kayo, huwag niyo po muna kayo magtanong kasi bawal po eh. Later on, habang sinasabi ko ng powerful speaker natin, nasasagot na po yung tanongin nyo. At kapag hindi po nasagot, yung kung sino po yung sponsor nyo na nag-invite po sa inyo, pwede nyo po sila tanongin, o kaya directed na po sa speaker mamaya. Para yung mga sagot ko, malaman po nila. Makasagot po ninyo. Okay po, masagot po ng ating speaker. Okay po, hindi ko na po papatagalin. I-introduce ko po yung powerful speaker natin. Grabe po, yung background po ng tao to. Isa po siya ano po, sa Royal, Achiever Speaker na po sa ngayon. Ibig sabihin po, kumita na po siya ng 500 to 800,000 every, sa buong pag-Royal na po. Grabe para mga po natin. Isa po siyang dating empleyado rin po, 4 years po siya, chemist by profession. Tapos po, bukod po may establish din po siya ng sarili ng business. May mga pagwati po sa mga chocolate, mga gano'n. Pero, grabe nga, anong kinausap ko yung tao ko, sabi na, kung nila Martin na nalaman ko yung Royal. Kasi kung hindi, kahit na may business ako. Kasi nalaman niya, di ba sa business risky naman talaga? Ang dami niyang ginawa, tapos hindi, kumikita na siya, pero hindi yung mayaman. Pero yung isi-share niya sa akin ngayon, ito yung mga sigreto na ako paano tayo kumilala malaki. Kaya wish ko lang sa inyo, total na, dito na rin po tayo. Have an open mind. Pakinggan lang po natin yung speaker natin, grabe mga katulong po talaga. Tapos po yung, dati po talaga, nung hindi ko pa rin nakita yung Royal, akala ko lang, wala ng pag-asa. Kasi nga, bilang empleyado, wala naman natin yung sahod natin, parang po, hindi po ba? Bakit po parang po, kung minsan po sakto, pero kadalasan po po zero, hindi po ba? O pala ka, ulit talaga. Excited na po ako ipakilala yung powerful speaker natin. Okay na po ba? Practicein natin kasi meron po
kami traditional way ng pagpapalala po ng mga sticker. Pag sinabi ko po isang royal, isang palakpak, isang padyak, isang awong. Okay po, practice po natin ha. Isang royal! Pwede. Tatawin ko na po yung partner sticker natin ha. Okay po. Isang royal! Dalawang royal! Tatlong royal! At milyong royal para kay Orlando! Mas kilala po ako sa pangalan po. Bakit po Bo? Kasi po, nung pinanganak po ako, ano na natin, ang Bo po kasi sa amin is itim. So, sabi ko nga, no, swerte ko dahil pangalan pa lang, itim lang agad. Buti lang may real, no? 4 years po ako nagtrabaho as chemist. Alam niyo, yung pakiramdam na habang nagtatrabaho ka, parang may kulang. Sino ulit ang mga empleyado? Okay. Sino ulit ang mga negosyante? Wow! Negosyante, wow. So, pwede ko po ang matanong dito, sino po ang mga first-timer? Yung ngayon pa lang po? Yes. Ngayon pa lang po. Welcome po. So, palakpakan po natin yung mga first-timer. So, yun, habang nagtatrabaho ako, sabi ko, okay naman, tumitita ako ng maganda. Pero parang, yung gusto ko, hindi ko makuha. Tama ba yun? Kasi nag-start ako, ang sahod ko lang noon is nasa 300 pesos. So, syempre, power na power ka dahil bagong graduate, tapos may trabaho, tapos, alam mo yun, yung makatiking ka ng payslip, power yun. Pero habang tumatagal, siguro after a year, parang may ulang. Tapos meron ko nakita magandang kotse. Sabi ko, bibiling ko yan. May trabaho na ako eh. Pero hindi pala kaya. Kinumpit ko yung sahod ko. Abutin ako ng 10 years bago ko mabili yun. Pero yung kotse yun, luma na pag binili ko. No? Power yun, di ba? Eh, sabi ko, kailangan meron akong gawin iba. Tama ba yun? Kailangan meron akong gawin iba na kung saan yung magiging sahod ko, matadagagan. Okay lang po ba pag-usapan natin dito, dagdag? Yes! Okay. Now, nasa slide natin, dagdag income. Sino nito may gusto ng dagdag income? Yun, lahat. Tama, no? Wala namang may ayaw ng dagdag. Pero kung merong may ayaw ng dagdag dito, bigyan nyo lang sa akin. No? Sino dito ang mga empleyado? Pag-usapan na natin yung dagdag. Yung dagdag income, sino ba may kailangan ng mga dagdag income? Lahat. Negosyante? Yes! Tama. Alam niyo ba, galing lang po sa Isabela, sa Ilocos, itong nakaraling ko. Grabe po mga tao doon. Mga malalaking negosyante na sila, pero grabe yung mga, alam niyo, pag nakakita sila ng negosyo, uy, ano yan? Anong negosyo yan? Alam niyo yung pag ang usapan, napapanahon, tapos kung nasaan yung pera, grabe sila. Kung bumili sila doon ng produkto, ng package, grabe, panalo. Kaya iba talaga pag ang utak mo, negosyante. Pag nakita nila kung nasaan yung pera, grabe yun. Talagang ginagrab nila kagad. Kaya maraming mayaman, yung mayaman. Tama ba yun? Tsaka mga negosyante, kontuwa yan kapag nakakatulong. Kumikita sila, nakakatulong pa sila. Tama ba yun? Now, sino pa makakailangan dagdag ng income? Empleyado. Tama ba? Every month, meron tayong binabayaran, mga empleyado. Diba? Yung sahod pa lang natin, nakagad yan. Naka-budget na. Number 1, nakalagay na naka-budget sa ano natin, sa income. Bills. Diba? Kasi si Judith, every month, dinadalaw tayo, no? Yes. Minsan, pag si Judith, lumalagpas na, dumadating na, si tagapungtol na, no? Grabe, naranasan nyo ba yun? Yung talagang ilang araw na lang, due date na, papuputulan na, pero wala ka pa rin income. No? So, alam niyo po, ito sa mga empleyado po, kasi dati rin po naman, naging empleyado ako, nagdagdag din po ako ng income. Alam niyo yun, nagbebenta ako ng waffle, nagbebenta ako ng chocolate, tapos meron pa akong pinutap na piggery. Para lang nadagdagan, para makatulong din. No? Tapos, ang nanay ko is school nurse. School nurse ang nanay ko, pero pagpasok ko sa clinic niya, parang sari-sari store. Alam mo yung mga teacher, masakit ang ulo, hihiga doon sa kanyang clinic. Pag tayo, oy, bili ka ng biscuit ko. Oy, bili ka ng sabon ko. Grabe, no? Ibig sabihin, yung sahod natin, dahil sa maraming gastusin, kailangan natin mag-dagdag.
Tama ba yun? Sino mga pinag rito? Yung dalawang pinakamaliit yan. Kailangan natin magdagdag, ano? Sino pa? OFW. Alam namin ang OFW? Yes. Yes! Pero alam nyo, sa OFW, naghahanap din niya ng dagdag na pagkakakitaan. Yung ate ko is former OFW po sa London. Nung umuwi siya rito, sabi niya, Bo, maghanap tayo ng negosyo. Yung negosyo na kung saan, pagbalik ko sa London, hindi ako problema sa pagpapadala ng pera. Tama ba yun? Sino may kapaghanap ng OFW? Minsan po ba na-atras po sila sa pagpapadala? Yes. Di ba? Di ba minsan nakakaawa minsan, bakit? Tapos yung trabaho nila, alam niyo, ate ko, 3 trabaho niya, halos wala na tulog eh. Sa umaga, naglilinis sa bahay, pagdating ng hapon, nag-aalagyan ng matandang breton, pagdating ng gabi, nasa isang coffee shop, nagtulog nila nga, 3 hours na lang. Tapos ganun ulit. Pero proud naman siya, dahil kumikita siya ng malaki. Pero naman, grabe ang trabaho, laspag ang katawan. No? So, para lang kumita ng maganda, as OFW, kailangan magdagdag ng trabaho doon. Pero pag naging narito sa inyo, magdala tayo, maglagay tayo ng negosyo. Diba? So, sino pa ba? Estudyante. Paano naman magdadagdag ng income estudyante? Wala pa naman trabaho yan. Anyway, ang estudyante may baon. Tama. Sino mga estudyante dito? Ayun. So, di ba? May baon kayo? Yes. O, kagandahan nito, pag meron kang dagdag ng income, alam niyo sa papakita ko sa inyo negosyo ngayon ng Real, pwede kayo matagdagan ng income kasi marami tayong kasamahan dito sa Real na kung saan mga estudyante, milyonaryo na. Di ba? Mga yes, totoo yun. Mga milyonaryo na at age of 17, 18, 19, grabe, mga milyonaryo na. So ito, ginawa nila to para magkaroon sila ng sariling income na kung saan nakakatulong din sila sa magulang nila na hindi lang basta hingi ng hingi. Di ba? Naalala ko, nung ako estudyante, kahit wala namang pinabibiling libro, humihingi ako. Di ba? Para lang makarakin. Sino nakarelate? Di ba? Sasabihin, Nanay, meron akong project, kailangan ko ng 500 pesos kasi 3 libro bibilin ko. Pero magbibigay si nanay, pero siyempre, wala naman talagang bibilin. Basta na makarakin, plus baon, di ba? Ang average sa baon ng isang estudyante, magkano? Mga magulang, magkano? 70? 100? Gawin mo, 100, tapos sa 500 din pa kayo. Hindi, no? Mga rakitera agad, no? I mean, di ba, bilang estudyante, maganda na rin yung nagkakaroon ka sa sarili mong income na kung saan nakakatulong ka sa pagbawas ng stress ng nanay at tatay mo. Tama ba? Uy, tama na yung good. Dito po po yun kasi siyempre, bilang magulang, ako rin naman ngayon, magulang na rin po ako. Hindi ko magulang na pandaray, magulang po talaga na kung saan, darating din yung point na pag ginawa ng anak mo yun, parang, di ba? Nagpapakita mo ng trabaho, tapos gugulangan ka, tapos magulang pa sa anak mo. Now, sino pa? Housewife. Sino mga housewife dito? Ayun, ang dami mga housewife. Alam niyo po ba, na mga housewife po, mas stress ang buhay kaysa doon sa nagtatrabaho? Yes! Oo, di ba? Totoo yan! Bakit? Pagkabigay ni husband ng pera, sino na magbabudget? Housewife. Si housewife, minsan pa, may kubis pa yan eh. Lalo na pag-issue yung asawa mo, may pangkaltas pa yan sa kanyang inom, sa kanyang, kung may sugal, sa kanyang babae, joke lang. I mean, sa pagiging housewife, hindi naman porkit housewife ka, hindi ka na pwedeng kumita. Kailangan mo rin ng dagdag. Ang hirap kaya nung babayad ka ng niralo, tapos ang bibigay lang sa'yo, nasa 5,000 lang. Ang hirap kaya budget nun. Tama ba? Paano kung meron bigla kailangan yung anak mo? Kulang. Tama ba? So, ibig sabihin, kahit housewife ka, kailangan mo magdagdag ng income. Tama ba yun? Yes. So, mga housewife dito, okay ba sa inyo magdagdag tayo ng income? Yes! O ito, sino bakante rito? Yung bakante na, let's say, bagong graduate, wala pang trabaho, or let's say, matagal ang graduate, pero wala pa rin trabaho, sino rito? Pakitaas mo kamay. Oy, lahat dito yung mga income. Actually, kahit bakante ka, kailangan mayroon ka rin income. Actually, bakante at saka estudyante, halos parehas lang yan eh. Lagi nakasakot dyan. Bago umalis sa magulang niya, o sino nagbibigay ng pera sa kanila.
nakasahod ka agad dyan. Minsan, ang buhay yan, petik-petik lang, no? Pero minsan, yung mga bakati na yan, nangangarap din yan na magkaroon ng mga bagay na gusto nila. Tama ba yun? Yes. O, simple na lang. Yung kaibigan niya ng tatrabaho, makakita siya ng bagong, nakita niya, may bagong sapatos. Di ba gustuhin din niya yun? Pero wala na siya pagkukuhanan. Pero this time, sa negosyo natin, tutulungan natin sila, paano sila magkaroon ng income na kung saan, sa pamamagitan ng pag-negosyo, kahit bakati sila, mabibili na nila yung gusto nila. Tama ba yun? Yes. Now, ready ka na ba matitagan income mo? Yes. Pakita na nga sa katabi mo, ready na? Ready na. Okay. Yes. Ready na, malapit muna tayo. So, pakikilala ko po sa inyo ang negosyo ng Royal na kung saan ito po ay Philippine market. Bakit Philippine market? Kasi meron na po tayong mga branches sa iba't ibang bansa. Okay? So, ang Royal po ay nag-umpisa noong 2006, Filipino-owned company po siya. At ang ating minamarket is food supplement, beverages, and cosmetic. And lahat po ng ating mga produkto is registered. Mahirap naman po na meron tayong produkto hindi registered, baka mamaya mahabol pa tayo. So, ganun kaligat ang ating negosyo. Okay po ba yun? Yes. Now, ang vision ng company is to be globally recognized. Meron mo ba kayo mga kilala na Royal sa ibang bansa? Yes. Nangyari na po ba? Yes. Ganun kaganda ang negosyo ng Royal na kahit sa ibang bansa, nakikilala na tayo. Actually, ang kagandahan nito, pinakikilala ng Royal na tayo mga Pilipino, hindi lang tayo mga OFW, kundi mga negosyante rin. Para pagpunta mo sa ibang bansa, let's say, si Juan de la Cruz ay isang magaling na negosyante. Tama po ba yun? Pansinin nyo, ang mga Chinese pag nandito, ano tingin natin? OFW ba? House, ano ba yung katulong ba? Di ba hindi? Hindi, di ba? Kahit mga Arabo pagdating dito, di ba? Negosyante sila. Now, ang mission ng company is to create a group of club professionals, success-driven independent distributor, and develop them to the world. So, ibig sabihin, tayo, kahit meron tayong mga trabaho, mga negosyo, is matulungan pa rin tayo na mag-create ng negosyo na kung saan makikilala rin tayo na talagang entrepreneur. Okay po ba yun? Yes. Now, ang Royal po ay internationally member ng Philippine Marketing Association, PhilExport, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alam niyo po itong mga sangay na to, pag ang company niyo po ay kabilang dito, ang isa lang po ibig sabihin yan, multinational company at very, very legal. Okay po ba yun? Yes. Sabi, no? Now, sino po ba may-ari ng company? Alam niyo, tinignan ko to kung sino may-ari ng company. Unang-una, negosyante. Backer by profession. Na kung ang negosyante nagtayo ng negosyo, ayaw naman natin na kung negosyo magsasara ka agad or baliwala lang. Pag ang negosyante nagtayo ng negosyo, malayo yan. Kumbaga, ahead of years ang kanyang tinitingnan. Hanggang saan, tama? Napagandahan nito, marami na po siyang negosyo na kung saan doon kumikita siya ng malaki. Okay po, tulad ng punchline, love line. Okay, si Mr. Ricardo Casineda, kilala mo siya sa tawag dito sa mga artista. Okay, kilala mo ba si Vice Ganda? Yes. So yung kanina pinapakita sa sa ABP na si Vice Ganda, doon mo siya na-discover sa punchline and love line. Sa pamamagitan ni Mr. Ricardo Casineda. Grabe, no? Yung ating chairman, ang laki ng puso para sa ating mga Pilipino. Actually, hindi naman niya kailangan itayo pa itong Royal Tama ba doon? Kasi una-una kumikita na siya ng milyon Pero para itayo pa niya itong Royal, ibig sabihin, gusto niya matulungan tayo na maging katulad niya, na maging successful. Okay mo ba yun? Yes. Palakpakan po natin. Ito po ang Pasay branch natin. Pero pag napunta po kayo dyan sa head office, sino na nakapunta ng head office? Grabe, no? Head office pala, kala mo isang magandang 5-star hotel. Ang nakakatuwa dito, pagpasok mo dun sa office, ang ganda ng lobby, ang ganda ng mga receptionist. Paglakad mo ng konti, meron kang cafeteria. Grabe, no? Sa sariling building ng cafeteria, tapos meron 2 ATM machine, Metrobank and Video. Para pagkatiwala ka ng gano'ng kalaking bangko, grabing laki ng kumpanya mo. At grabing legal na legal. Tama ba yun? Yes. So, biruin nyo, no?
Sa loob ng building, may ATM na. And pag akyat mo pa sa mesa niya, sa mesa ni floor, mayroong dalawang training rooms yan. Okay? Yung executive hall and president hall, ang laki nun eh. Okay, siguro mga double nito. Then pagdating mo sa second floor, meron yung mga executive lounge kung saan mga milyonaryo na andun, free drinks and chicha-chicha, no? Grabe, no? Ang kagandahan ng chairman, so alam mo saan, pwedeng hanggang 500 or 800 na tao pag nagte-training. Ganong kaganda at ganong ang suporta ni Royal sa mga distributor nito. Okay po ba yun? Yes! Now, meron po tayo 22 company-owned branches, isa na po itong Pasay. Kung meron po kayo mga kakilala sa iba't ibang panig ng Pilipinas, tingnan nyo na po mabuti ito dahil ang negosyo natin, pwede mo silang dalhin sa mga branches na to. Okay, from north to south yan. Last week, galing po kami ng Isabela, grabe po, ang ganda ng building. Grabe yung pag-aalaga sa atin ni Royal na kahit nasa malayong lugar ka, may office na malapit na kung saan ang negosyo mo kayang mong dalhin doon. Grabe, no? Sino mga nataga Ilocos dito? Ilocos? Wala? Isabela? Uy, nagtaga-Isabela. Sa mga taga Iloilo, nandiyan na. Kung nasa yung mga kung kakakilala nyo, sabihin nyo sa kanila, mayroong magandang negosyo, Royal. Okay? At may malapit na office sa inyo. Okay? Now, ito yung ating mga international offices. Meron tayo sa Singapore, meron tayo sa Taiwan, UAE, United Kingdom, and soon to open yung ating London, and yung Nigeria, nasa ongoing transaction. Alam nyo, kahapon napansin ko, ang dami mga Negro or Nigerian sa office ngayon. Sino nakakapansin mo? Grabe, no? Ang dami na. Ibig sabihin, kahit ibang lahi, inanon tayo, tinatakiling na tayo. Okay ba yun? Yes! So alam mo, kung Pilipino ka, dapat maging proud ka na mayroong isang Filipino-owned company na tinatakiling ng mga banyaga. At Royal yun. Gusto mo ba, business partner mo, mas pwedeng pa sa'yo? Siyempre, yun ang market natin eh. Pero mo, meron kaming 200 million ang Nigerian, tapos papuputiin mo, no? Grabe, no? Barko-barko mapaputi na dadali natin mo, no? Grabe, no? Pambira, no? Okay. Now, why health, wellness, and products? Bakit kaya? Sa bilis ng buhay natin ngayon, ano bang kinakain na natin din ngayon? Di ba puro instant? Tama ba yun? Yes! Papasok ang anak mo sa eskwelahan, at papakainin mo instant noodles. O hindi instant noodles, tosino. Tama ba? Lahat na instant na ngayon eh. Wala namang hindi na instant. Kasi kung magluluto ka parang kutsero, agahan, ay baka papasok ang anak mo, hapuna na. Tama ba? So, ibig sabihin, kailangan natin ng mga wellness products and beauty kasi yung panahon natin ngayon, stressful. Even ang kinakain mo, stressful na rin. Wala na sustansya. Tama ba? Sabi ni Paul Z. Pilser, wellness business is the next $1 trillion industry. Okay? Sa patalastas pa lang ngayon, ang dami na, puro wellness na. Even mga cosmetic products, may wellness na. Even yung mga energy drink, may wellness na. Di ba? So, kagandahan nito, napapanahon talaga ang ating negosyo na kung saan ito yung magiging trending natin. Sino rito gusto ng $1 trillion? You. Basta talaga pera. Basta talaga kami. Pambihira. Now, pag-usapan natin bakit mahalaga ang wellness products. Sino rito naninigarilyo? Uy? Power. Ay, ito maganda. Sino dito ang stress? Stress yan! Lalo na pag ang bulsa mo may cancer. Stress yan! Di ba? Stressful yan sa skin. Nagkakos siya ng cancer din. Biruin nyo na dati, sabi nila hanggang alas 10 na umaga pwede ka magbilad sa araw. Ngayon, hanggang alas 7:30 na lang, hanggang alas 8 na lang. Kasi pag nasobra ka sa araw, magkakaroon ng problema sa balat. Tama ba yun? Yes! Then, pesticide. Uy, alam nyo, mamaya yung mag-share dito, sa kanya ko natutunan ko eh. Yung gulay, pag namimili tayo, pinipili natin, yung walang butas o yung maganda, yung lalo sa pecha. Maganda. Pero alam nyo, natutunan ko sa kanya,
Yung pala magagandang leaves na yun, eh, punong-puno na pesticide. Tapos, i-harvest nila. Tapos, ang gagawin natin sa bahay, pag binili natin, bukas lang, sandali lang, tapos lagay na. Hindi natin natatanggal lahat ng pesticide. Kinakain natin. Kaya pansinin nyo, halos lahat ng may sakit. Anong karaniwang sakit? Cancer, di ba? Di ba? So, ibig sabihin, sa kinakain pa lang natin, doon natin nakukuha yun. Tama ba yun? Yes. So, alam nyo, mas pinipili ko ngayon, may mga butas-butas sa konti. Bakit ka mo? Kasi, alam natin, may mga anong tawag doon, may mga uhod-uhod ba? At least, alam mo, safe na safe ka. Wala? Pesticide. Now, pollution. Lahat po ba tayo taga Manila? Yes. Ang lugar po ba natin, maglagay natin ng puting panyo, mamaya pagbuha mo, medyo may tikitim na? Yes. Gawin mo, hindi nyo nilalahap natin. Tama? Then meron tayo drinking chlorinated water, medication, food additives, X-ray, carbon emission, and your cell phone. Nakakaano yan. Nagkukos din yan ng cancer, ng mga sakit. So, okay. So, kaya napapanahon ang ating mga food supplement. Ito na po yung ating mga food supplement. Text. Bago yun, how can we join the wellness industry? Be a medical practitioner. Sino rito doktor? Doktor. O nagdodoktor-doktoran lang. Mukhang doktor. Okay? Para magkaroon ka ng ganito, mapasok sa wellness industry, dapat nasa profession or nasa field ka ng medicine. Okay? Pero kailangan mo dyan, years of experience and malaking pera. Tama ba yun? Yes. Pero kung may malaking pera ka, pasok ka na rito. Pero kung wala, pag-usapan natin yung susunod. Be a manufacturer. Okay? Makatulad ng malalaking company, ng, let's say, mga Unila, mga ganyan, no? Malaki. Pero ang kanilang puhunan ay million din. Pero sino may puhunan dito million? Wala. Grabe. Ito na lang. Retailer. At least yung mga maliliit na ano lang. Let's say, mga generics, mga gano'n. Sino may kaya mag-generics dito? Wala. O kasi dito tayo, be an independent distributor of a company that carry health and wellness, beauty products, and that is Royal. Sa Royal, grabe. Tingnan nyo produkto pa lang natin, panalo-panalo na. Number 1, Performax. Ano ba ang Performax? Food supplement siya para sa ating mga lalaki. Mga lalaki, taas ang kamay. Alam niyo ba, at the age of 25 years old, bumababa ang ating testosterone level. Okay? Na kung saan, pag bumababa ang testosterone level natin, yung energy natin, bumababa din. Na dati, at tikas-tikas natin, at the age of 18 to 24, di ba? Parang lakas-lakas pa natin. Pero pag bumaba yan dahil sa stress, dahil sa puyat, dahil sa mga, let's say, mga habit natin, inom, sigarilyo, nagkakaroon tayo ng, yung bumibilis yung pagtanda natin. Okay ba yun? Bumibilis yung pagtanda mo. Na dati, pogi-pogi mo, pero mukha ka nung, di ba? Now, pag bumababa ang testosterone level mo, bumababa din ang iyong sex life ayon sa study. Kasi ang testosterone level, yan yung ating manly figure. Yan yung nagbibigay sa atin pagiging lalaki talaga, no? So, pag bumababa yan, sasabihin ng mga asawa, wala ka nang gana sa akin, hindi mo na ako love. Tama ba yun? Alam nyo, gumamit kayo nito kasi grabe, all natural, maganda pa siya sa cardiovascular, maganda pa siya sa skin, sa muscles, brain, bone marrow, and bone marrows and bones. Ano ginagamit ko rin siya pag nagkakaroon ng mga activity, like kahapon meron kami basketball, kasi maganda siya pag pandagdag ng energy habang naglalaro. Or pag nag-gym, or let's say tatakbo ka, ang ganda nito Talagang mararamdaman mo yung effect niya, lalo na pagdating sa gabi. Ramdam na ramdam mo yan. Okay. Now, Prime. Kagandahan dito, ultimate multivitamins, kompleto na to from A to Z. Alam niyo ang kagandahan dito, high in oracto, na kung saan talagang parang nag-take ng isang bayong na gulay at prutas. So kung hindi ka kaagad nakakain ng gulay at prutas, mag-take ka nito. Pag kulang ka sa multivitamins, ang pakiramdam mo napakabigat din. Tama ba yun? Kahit kumain ka, kulang So, kagandahan dito, kung meron tayo isang bayong ng gulay at prutas, meron tayong spirulina. Yung spirulina po ay isang bayong na gulay na kung saan
nagbibigay siya ng protein sa atin, lalo na sa mga bodybuilding. Maganda to. At doon sa medyo hindi kumakain ng gulay ng mga anak natin, as anak ko ginagawa ko, dinudurog ko yan. Lalo na kasi ang mga anak ngayon, choosy, no? Kung hindi hotdog, chicken, tocino, yun lang kilala nilang pagkain eh. Wala yung nutrition ng kanilang katawan. So, ang ginagawa ko, dinudurog ko siya, sinasama ko sa kanin o sa sabaw. Grabe, para makikita nyo kagad yung effect ng spirulina bilang lang kayo ng 1 linggo, 2 linggo. Makikita nyo yung glow sa skin ng anak nyo. Sobrang ganda, tsaka yung kanyang pangatawan, hindi na ganun ka malnourished tingnan. Okay? Now, glutathione. Ano yung pagkakaintindi natin sa glutathione? Pampaputi. Now, pansinin nyo, tayo mga Pilipino, pag nakakita ng babae, o Pilipino, mga lalaki ha, pag nakakita ng babae, kahit bagong gising, basta maputi, pag anong tingin mo? Maganda. Ang bango-bango, kahit di pa nagtututbrush, di ba? Di ba? Tapos, parang kinis-kinis, ang soft. Di ba? May advantage pag ang kulay mo, maputi. Tama ba yun? So, akala ko nung una, papaputi lang talaga ang glutathione. Pero nung pinag-aralan ko, what is glutathione? Maganda pala ito sa ating liver. Actually, nung bata pa tayo, mataas na yung glutathione content natin sa katawan. Tama ba yun? Pero habang tumatanda tayo, nababawasan kasi nga, nandiyan na yung mga stress, yung kinakain natin, let's say yung mga pollution. Kaya pagdating ng mga 40 years old, may kabayan kakilala, grabe tigihawan. So nagkakaroon na ng depletion ng glutathione. So kagandahan nito, nire-replenish niya yung nawalang glutathione sa atin. Tama ba yun? So very important ang glutathione. Baka mamaya ma-allergy ako dyan. May mga ganun tanong. So hindi ka ma-allergy dito. At ang kagandahan dito, kung gusto mo talaga pumuti, take 2 to 3 capsule per day. Ako tinitake ko siya before ako mag-breakfast. Kasi mas maganda ang absorption niya pag medyo pag wala naman ang tiyan. Okay? Now, kung meron ka naman kakilala sobrang puti na parang papel na, take mo na pinkish glow capsule. Ang kagandahan dyan, ito, kompleto-kompleto na kasi meron siyang lycopene na kung saan yung lycopene makikita sa kamatis. Ano ba ang lycopene? Ang lycopene is anti-cancer and anti-aging din pala. Ganun kaganda. And protected ka rin sa araw. Biruin nyo, no? Ganun katindi yung pinkish glow. Ngayon, kung ayaw mo naman ng pinkish glow, pwede ka naman kumain 3 kilong kamatis. Kasi ang isang capsule ng isang pinkish glow is katumbas sa 3 kilong kamatis. Kung kaya ng 3 kilo, di mag-take ka nun. Pero hindi, mag-pinkish glow ka. Tama? Now, meron tayo Royal Sea. Yung Royal Sea natin, ang kagandahan dito is sodium ascorbate. Sodium ascorbate na kung saan madali siyang i-absorb ng ating katawan. Imagine yung iniinom natin na mga ibang vitamin C na acidic. Biruin mo, kino-convert pa siya as sodium ascorbate, tapos 25% lang yung na-absorb ng katawan natin. Dito sa ating Royal Sea, mataas na kagad ang absorption. 75-80% ng Royal Sea na-absorb kagad natin kasi sodium ascorbate na siya. And ang kagandahan dito, iwas sakit ka na. Alam niyo, pag ako nagkakaroon ng sakit o trangkaso, tinitake ko 2-3 kagad ito. Tapos kinabukasan, recover ka kagad. Ganun katindi ang Royal Sea. And maganda rin to sa mga meron tayo makilala mga dengue patients, maganda to. Sa mga may problema sa mga buto-buto, maganda rin to. Itong Royal Sea. And meron tayo next yung Fit Shape. Now, sa Fit Shape, ang kagandahan dito talagang bine-burn yung fats. Every time na naglalaro ako ng basketball, meron akong activity, nagtitake ako niyan. Last May, ang timbang ko po is nasa 80 kilo. Grabe, no? Tapos, nung tinake ko ito, isa sa umaga, isa sa gabi, tapos meron akong mga workout na ginagawa. Ngayon po, timbang ko na lang is nasa 70 kilo. Grabe, no? 1 month in the making. Oo, di ba? Pero effective yan. Talagang ramdam na ramdam mo yung mag-burn ng fats. And yung pawis mo talagang sulit na sulit. Now, meron tayong recall. Memory and Mental Alertness Supplement. Hindi naman ako matanda pa para uminom yan. Actually, hindi naman kailangan maging matanda magkaroon ng Alzheimer bago inumin yan. Ngayon pa lang dapat pinipreventa natin yung pagkakaroon ng Alzheimer. Ang kagandahan dito, kompleto na ho yan,
meron yung ginkgo biloba, may turin, may bacopa pa yan, na kung saan piniprevent niya yung pagkakaroon mo ng memory gap. Nalaman ko doon sa ating mga product presentation na yung mga taong lagi nagpupuyat, sino nagpupuyat ko rito lagi? Okay. Ito po ba nararanasan nyo pagkagising nyo sa umaga? At least 3 hours, 4 hours lang yung gising nyo. Pag tinanong ka ng kamag-anak mo, ay, dati nasa inyo yung salamin. Ba, ang unang sagot, di ba? Parang ka naglalag, parang ka naghahang. Kasi nga, maraming brain cells na namamatay. At yung brain cells daw, pag namatay, hindi na yung bumabalik. Hindi katulad ng skin cells natin, pag nasugatan tayo, nare-regenerate. Sa brain cells, wala nang balikan. So, kagandahan dito, pinoprotektahan niya yung ating brain cells. And maganda rin to, pag meron tayong mga kamag-anak, o let's say ako, pag meron akong nagbabasa ako ng libro or gusto kong magkwento ng konti, nagtitake ako ng recall. Okay? Para ma-prevent yung mga brain cells damage. Okay? Grapeseed. Tayo ba mga Pilipino, pag masaya, laging umiinom? Yes. Pag malungkot? Pag may handaan? Oh, di ba? Kaya ang kalimitan sa akin natin, yung uminom ngayon, bukas na kabulagtan. Yes, totoo yan. Kasi ayon sa survey talaga, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa taba, sa alak, okay? Mahilig tayo sa mga puyatan. Now, ang grapeseed, nakakatulong ito sa pagpapalabnaw ng dugo. Tayong mga lalaki kasama ba eh? Tayong mga lalaki, wala tayong menstruation. Hindi katulad ng mga babae na mayroong menstruation. Na kung saan napapalitan nila yung kanilang blood bud kung tawagin. Tayo wala. Ngayon, pag lumapot ang dugo natin, wala na lalabasan yan eh. Eh, lilit na ugat natin sa ating katawan. Pag yun bumara, bulagta ka. Tama ba yun? So, kung ikaw magpupuyat at mayroon ka pang inumang pinuntahan, isip-isip ka, mag-take ka ng grapeseed. Grabe ang ganda nito kasi mararamdaman mo kagad yung effect niya, lalo na pag medyo pagod ka or medyo nagkakaroon ka ng insomnia. Meron siyang antihistamine kung saan nakakatulong siya sa pagpapagaan ng pagtulog. Okay po ba yun? Yes. Now, kagandahan dito sa grapeseed kasi gusto ko to, nagkakaroon siya ng bata effect kasi nire-rejuvenate niya yung ating skin. Kasi pag maganda ang daloy ng dugo, maganda yung flow ng oxygen sa ating balat, maganda ang supply ng oxygen sa ating balat, yung ating skin na parang katanda-tanda, binabalik niya 10 years younger. Oh, di ba? Meron tayong diabetes watch. Yung diabetes watch, ako tinitake ko siya kasi malakas ako kumain ng kanin. Minsan, pag kumakain tayo, kaparamihan kanin, anong nararamdaman natin? Nantok. Nakaka-antok. Pag yan, diniretso mo sa tulog, yung kinain mo, hindi na burn, contender ka na sa diabetes. Tama ba yun? Sino rito kumakain? Kanin, 2 bandihado, tapos may soft drinks pa. Ang ulam pansit. O kaya pansit pinalaman sa tinapay. Grabe, sarap mo, no? Actually, yung lifestyle natin, tayo rin may nagkakaroon ng problema, no? Alam nyo, pag hindi na-burn yung carbohydrates, nag-cause din yan ng mataas na sugar sa atin. Okay? Ang ginagawa ng diabetes watch, piniprevent niya tayo sa diabetes. Okay? Ang kagandahan pati niya, meron siya turmeric na kung saan, yung parang naghahanap ka ng matamis, binablock niya na yun. Okay? Para ma-prevent niya yung paghahanap mo ng matamis, ma-prevent ka niya sa diabetes. Wala naman akong diabetes eh. Kahit wala akong diabetes, mag-take ka niya. Okay? Kasi yung diabetes man, hindi naman niya kaagad. Diba sabi, hereditary. Pero, pansinin mo, kahit hindi ka hereditary, natitrace na lang, may diabetes ka. Kasi din sa kinakain natin. Tapos, pagka busog ka, natulog ka na lang. Diba? Hindi mo na-burn yung sugar. Now, fiber rich. May tanong po ako sa inyo. Sino ko rito kung dumumi sa isang araw, isang beses? Uy, kunti na, ulitin ko. Sino dito kung dumumi isang beses lang? Isang araw? 2 beses? Wow, 3 beses? Wala? 4 na beses? Ayon po kasi sa study, ang normal na pagdumit daw po talaga natin is nasa 2 to 3 times per day.
Pag isang beses ka palang dumumi, sa isang araw, semi-constipated ang tawag yan. Sino mo rito kung dumumi parang kambing? Oh, di ba? Wala? Sure? Lahat? Pag ang dumi mo kasi parang kambing, may problema tayo sa digestive system. Pag ang dumi mo malambot na liquid, may problema pa rin tayo sa digestive system. Pag ang dumi mo parang Toblerone, Toblerone na kinain mo kagabi. Pag ang kain mo is wala sa shape, alam mo yun, may problema tayo sa digestive system. Sino rito ang kanyang dumi nakalubog? Oo, ayaw umami. Sige po, tayo lang ang paborito. Tayo lang po yung nakakita sa atin. Pag ang dumi mo nakalubog, may problema. Ibig sabihin, lahat ng nutrients sa kinain mo, nasama lang sa dumi, hindi na-absorb ng katawan. Ang normal na dumi natin dapat nakalutang at golden brown. Okay? At dapat ang hugis ng dumi mo, kung ano yung hugis ng sikmura, sikmura mo, ng bituka mo, yun dapat ang hugis ng dumi mo. Kasi pag hindi yan ang hugis ng dumi mo, may problema tayo sa digestive system natin. Imagine, ito for example, ewan ko kung nangyari sa inyo ito, kasi sa akin one time nangyari ito. Nung nagtatrabaho ako, kasi ang pasok ko noon is 6 o'clock. 6 o'clock. Ang gising ko is 4 o'clock. So kakain, maliligo. Paano kung yung oras sa pagdumi mo is hindi tumama sa oras? Anong gagawin mo? Ano yung nangyari sa akin to? Di ba nakaranas sa'yo parang tinatawag ng tibe? Di ba? Oo. Parang, sino alam dito kung nakarinig ng tibe? Actually, problema po natin lahat yan. Tignan nyo dumudumi ka, kasi dumudumi ka, nakalabas na siya, ganyan na, no? Di ba pag puminig ka, ang labas ganun pa rin? Kaso papasok ka na, anong gagawin mo? Puputulin mo yan. Agad. Tapos yung kalat, balik, bukas ka na, di ba? Alam niyo, problema po pala yun. Dapat kung wala, hindi natin pinuputol. Kasi nagkakaroon tayo na nagkukos din po yan ng sakit. Tama ba yun? So, dapat, pag kumakain po tayo, lalagyan natin ng fiber, or kung wala man tayong panahon para kumain pa ng gulay, mag-fiberage po tayo. Kagandahan po sa fiberage, isang kutsara, 2 kutsara sa isang basong tubig, halo nyo, inumin nyo kaagad, tapos sundan nyo ng 2 basong tubig na kung saan, itong fiberage, mag-gel po yan sa ating sigura, susuyurin niya lahat ng dumi. Magugulat na lang kayo ang dumi nyo, di ba? Normally, kung mabaho, mas babaho. Ibig sabihin, ganun kabulog na yung nasa tiyan natin. 3 beses kang kumain sa isang araw, tapos isang beses ka lang dudumi, nasan yung 2? Saan napunta? Di ba? Imagine, nag-iwan kayo ng aning baboy sa bahay nyo. For 3 days, hindi mo inalis. Anong amoy na nun? Mabaho. Tapos mangangamoy hanggang kapitbahay nyo. Malalaman mo, ang isang tao, pag hindi ang toothbrush, ang baho-baho, harap ka sa kabila. Tanungin mo. Di ba? May kakilala ba kang ganun bagong toothbrush, pero baho-baho ng hininga? Di ba? Nasa sigmura na yun eh. Or bago paligo lang, kapag kumisa ng konti, ang asim-asim. Tama? So kung hindi ka mag-take ng fiberage, yun ang mararanasan mo. Nilalayuan ka. Ayaw naman natin yun, di ba? So ang kagandahan sa fiberage, talagang susuyurin niya yung sigmura mo, paalisin niya yung dumi. Okay po ba yun? Next. Kagandahan dito, meron tayong beverages. Alam mo, gusto ko ito chocolate eh. Kasi ang lasa nito parang Hershey's. Tapos, meron pa siyang ginkgo biloba grape seed, meron pa siyang spirulina, na kung saan, ito pinapatay ko sa anak ko. Kasi doon sa spirulina grape seed pa lang, kompleto na siya. Hindi ko siya pinapatay nung mga 3-in-1. Ito nakakadagdag pa ng nutrients sa aking anak. Or, meron tayong coffee. Yung coffee natin, 8-in-1 na to. Meron siyang grapeseed, garlic mushroom, meron siyang spirulina. Alam nyo, meron akong kakilala, bagong dating siya sa airport, galing sa ibang bansa, medyo may parang ano yun, tawag doon? Jet lag. Pinatay ko nito, grabe energy. Sabi, anong coffee pinainom mo? Royal. Grabe, kasi binibigyan niya kaagad ng energy yung umiinom nito kasi meron siya ginseng. Okay? Kung meron naman, ginseng talaga. Now, kung meron naman na ayaw ng may coffee, may sugar, meron tayong light, coffee light. Meron ba kayo mga kakilala, binibigyan mo ng coffee, no? Pero mo ng coffee, pero ayaw kasi nagpapalpitate or sinisigura?
Pero may mga kilala ka no, bigyan natin ng warm coffee. Meron pa siyang L-carnitine na nakaka-burn ng fats. Okay? Now, yung next na papakita ko sa inyo is yung recharge. Alam niyo, gusto ko ng recharge kasi pag napapagod ako, ang bilis niya. Bilis niya magbigay ng energy. Tsaka last time nabasa ko, pinulikat ako. Uminom ko ng recharge, back to game again. Ulit. Biro mo meron ng mangustin. Sino kumakain mo ulit ng mangustin? Kamusta ang mangustin? Mura, mahal? Mahal! Biro yun, sa recharge kasama ng mangustin. Ang mangustin, ang daming properties. Antibacterial, antifungal, anti-stress. Okay? Meron pang cranberry, meron pa silimarin, good for the liver. Meron pa siyang barley grass, tapos na para nag-take ng 100 basong gatas. Meron pang blueberry, may pomegranate. Sa ating mga lalaki, iwas prostate, at sa mga babae, iwas breast cancer. Okay mo ba yun? And meron tayong goji berry. Now, itong recharge, ang ganda nito, lalo na kung, alam niyo yun, kung stressful ng maghapon, yung pagod na pagod ka, mag-take ka nito. Kompleto na. And ayon sa study, dapat meron tayong tinitake na prutas, 7 to 13 kinds of fruit. Ito, 7 na kagad, di ba? Panalo-panalo. Now, next pag-usapan natin, ito, gusto natin lahat to. Mga babae, mga lalaki, ano ngayon? Beauty? Conscious. Okay? Meron ba kayong mga, tayo mismo, pag habang nagmamadali sa pagpasok, sa jeep o sa bus na lang, nagme-makeup, nagpa-foundation, hindi ka napapagsabon. Ha? Alam mo kagandahan dito, meron tayong Glutapower Anti-Aging Soap. Pag ito ginamit nyo, mararamdaman nyo agad yung effect na binabanat ang ating mukha. Okay? Alam nyo, ito, pag ito ginamit natin, ako kasi personally, pag ako naliligo, talo ko yung asawa ko eh. Asawa ko, sandali na maligo ako, inaabot ako ng matagal eh. 2 beses kasi ako magsabon eh. Okay? Ang first na ginagamit ko, yung anti-aging soap, ramdam na ramdam ka agad yung effect. Okay? Yung salt ng ating balat, as we age, bumabagsak talaga yan eh. Binabalik niya yung ating, yung pagbagsak ng ating skin. Okay? Kagandahan nito, meron tayong Glutapower soap na kung saan pinapantay niya yung ating tone of skin. Pansinin niyo yung mga nagsuswimming. Di ba? Lalo pag may damit. Ako minsan, may tinitigyawan, Koji Papaya soap. Kagandahan niya. Meron siyang peeling effect na kung saan yung old skin mo tinatanggal hanggang sa maging bago at kung saan magiging makinis. Okay ba? So, tinan mo yung kaliwang, nasa kaliwa mo makinis. Nag-Koji ka lang. Now, toner. Ito toner to water-based. Ang kagandahan dito, meron siyang lycopene na kung saan nililinis siya talaga. Kahit bago paligo tayo, pag nag-toner ka, nagsabon ka, yung toner, apply mo sa bulak, pahit sa mukha mo, gugulat ka lang, itim pa rin. Ibig sabihin sa sabon, hindi natanggal yung dumi. Tama ba yun? Now, kung toner ka, talagang lilinisin niya. And meron tayong pinkish glow brightening cream. Maganda to kasi meron na rin itong sunlight protection. Okay? Tapos, habang ginagamit ko siya, talagang makikita mo yung effect pag nagsalamin ka, kulay pink. Okay? Meron tayong mga cream, day cream and night cream. Meron tayong lotion. First timer, pakitaas mo kamay. Yung lotion natin, meron siyang 7 seconds effect. Puputi ka. Sino gusto pumuti? Nalagyan po katawan. Okay. Bang, try lang po. Yan, lagay niyo po sa isang part lang po. Yan, sino pa po? Yan, isang ano lang natin. Sa isang part lang. Sino pa po gusto pumuti? Libre tikim. Tanong po. Pwes mo. Puti-puti na. Wow. Oo, nagpunan mo kayo ating pansinin niyo amoy. Anong kamoy niya? Victoria Secret. Bango ano? O, pakitaas po. Yung tsaka yung kabila. Sige po, taas nyo po. Taas yung pagkabila, Martiro. Sige po, ma'am. O, di ba ma'am, kita niyo bagay yung effect?
Kagandahan niya mag sunlight protection na rin yan. Okay? So kahit magbilad ka sa araw, protektado ka na. Iwas ka na sa skin cancer, no? Ganyan kaganda ang ating lotion. Now, eto, very revealing sa akin itong lipstick na to eh. Sino mga lalaki nag-try na ng lipstick? meron akong minsan nagiging problema every time na nagpapalit ng season. Yung malamig, tapos biglang iinit, or init biglang lalamig. Yung nagdadry yung skin. One time, hindi ako nakapaglagay nung nilalagay ko rito mga petroleum. Sa asawa ko, meron nga ng lipstick. Ginamit ko talaga to. So, ngayon, masasabi ko, lahat ng produkto nagamit ko na. Grabe ng kahit lipstick. Alam niyo, kinabukasan, ang ganda talaga ito, totoo yung sinasabi na ating lipstick. Kinabukasan, tatanggalin niya yung oil skin mo, mapamalat ng todo. Tapos, magiging soft. Grabe, tinalo pa yung lips ng aking asawa. And kagandahan dito, only lipstick na meron sunlight protection. Okay? So kagandahan dito, binabalik na talaga yung youthfulness. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagbabalik ng youthfulness ng aking lips. Eh tayo mga Pilipino, may itim ang ating mga labi. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo mga Pilipino, pako. So pag kinarawan, ang unang tinatama ng ating puso. Bakit ka ng lipstick? Okay. Medyo lang. Meron tayong deodorant, meron tayong pang babae, meron tayong pang lalaki. Meron akong business partner na kung saan nagtatrabaho siya sa isang club. Grabe. Binentahan niya ng panlalaki yung kanyang kasamahan, pumuli ka agad in 3 days. Grabe, no? Yung kanyang kasamahan Giaro, bumili ng deodorant panlalaki yung ginamit. Puti ka agad. Pabili nga ulit ng 10. Grabe, no? Deodorant pala. Now, meron tayong mga laboratory products na kung saan yung technology nito is Korean technology na mapapansin niyo ba yung mga Koreano, gaganda ng kutis. Tapos pag close up sila, parang walang make-up. Grabe, no? Ito yung mga ginagamit nila. Ito yung Milior Blemish Gel. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano naging effect sa akin ito. Itong Blemish Gel, napaka-powerful ito. Lalo, meron kang tigyawan na patungo pa lang. Lagyan mo yan. Hanggang ugat tatanggalin. Hindi naman tutuloy. Okay? Yung meron ka medyo may mga peklat-peklat. Maganda rin yan. Now, meron tayong BB cream na kung saan para siyang foundation. Maganda rin siya, sunlight protection, ha? And meron tayong facial foam wash. Alam nyo guys, ang ganda ng facial foam wash. Pag ito ginamit nyo, kasi kaming dalawang magtatay, yung anak ko 4 years old, alam nyo ako yung ginagawa niya yung practice ng pag-makeup eh. Mini-makeupan niya ako. Tapos, panghugas ko, facial foam wash. Tanggal, walang bahi, mancha. Hindi katulad sa sabon, pag nag-makeup kami, natitira-tira pa. Sa facial foam wash, tanggal lahat. Okay? Ang kagandahan dito, pag nabanlawan, ang lambot ng skin mo. Tama ba yun? And, kagandahan dito, talagang fresh na fresh ang iyong mukha, ang iyong pakiramdam. And meron tayong Reju. Very powerful tong Reju. Grabe, meron kami isang business partner, hindi ko nakilala. Isang linggo pala gumagamit ng Reju. Ang ganda-ganda, ang bata-batang tingnan. Sabi ko sa asawa ko, sino ba yun? Grabe! Kaya kami dalawang magkasama, gumagamit na rin kami, pampabata. Oo, di ba? Now, ito ay yung mga gamit ng review. Baka meron kayo mga kakilalang ganito itsura. Okay? Then, facial foam wash. Okay? And yung blemish gel. Oh, sino yan? Kilala niyo po ba yan? Grabe, no? Last November, ito po itsura ko. Kakagamit ko ng products, tingnan naman. Tingnan nyo lang. Alam nyo, nakaka-depress pag ganyan ang itsura mo. Parang ayaw mo na lumabas. Akong pakiramdam ko na yung ganyan yung itsura ko. Ito. Ganda pa makakiti, no? Proud pa eh, no? Actually, ang hirap lumabas ng bahay pag ganyan ang itsura mo. Buti na lang may royal. Grabe, no? Yan, hindi naman po ako pinanganak na sabi ko, kaya Bok ang pangalan ko kasi dahil ang Bok is meaning of my team. Ayun o.
Oo, di ba? Bokia. O, pangalan pa lang yun doon. Ito yung asawa ko, okay, nandiyan siya. Tapos ito ako parang kanino sa likod. Pero din yung makakagamit ng produkto ng Real. Gano'ng effective ang produkto ng Real? Hanapin niyo ako rito. Ay, di ba? O, di ba? Halos magkakakulay na ako ng aking business partner. Now, very, very effective and very thankful ako sa produkto ng Real. Kasi, dati pinapangarap kong kulay, pati hindi na natutupad. Oo, di ba? Maganda po ba produkto ng Real? Yes! Okay po ba? Alam niyo, nung nakita ko na sobrang ganda ang produkto ng Real, sabi ko, gusto ko na agad yung bumili ng produkto. Gusto ko na agad siya kumpisahan. So, ang ginawa ko, sabi ko doon sa ate ko, kasi yung ate ko nag-invite sa akin dito, paano ba yan? Kasi gusto ko nang magkaroon ng changes sa aking itsura. Okay? Ang ginawa ko, nag-fill up ako ng form. Okay? Tapos, meron akong pagpipilian ng option na kung saan, meron akong pwede akong magkaroon ng 10% discount. Pwede tayo mamili sa option A, mamimili tayo sa mga sabon, Gluta Soap, OG, anti-aging, okay? Na, kung gusto mo namin yung mga beverages natin, pwede ka mamili sa mga to. Or kung gusto mo yung lotion, o sa mga kalalakihan, gusto ng performance, pwede tayong bumili at suggested price. Okay ba yun? Now, sabi ko, naghahanap ako ng dagdag income eh. Kung meron akong 10% dito na privilege, paano ko kikita ng malaki? Paano ko magagawa yung nagagawa ng mga nagro-royal talaga? Now, pinakita sa akin yung next na option na kung saan pinapili ako ng product option package. Okay, tingnan niyo mo ito Yung option A natin, meron tayong 44 na sabon, meron tayong 4 na gluta. Yung 4 na gluta, pwedeng pinkish glow o lahat gluta capsule or tigna-dalawa. Bahala kayo sa choice nyo. Ganon din sa sabon. Yung 44 na soap natin, pwede lahat yan Kojic, anti-aging soap or yung gluta soap natin or hati-hati siya. So pwede siya. Ito tinatawag ko ito business package kasi normally mabilis i-benta or dispose yung mga sabon. Okay po ba yan? Yung next naman is tinatawag ko para sa akin na kikekik. Kasi meron siyang 4 na gluta, meron siyang 24 soap, meron pa siyang tig na 2 ng beauty products. Okay ba yun? Tapos ito yung presyo lang niya, 15,980. Yung pag sinuma mo lahat yan. Na meron pa tayo 600 MPB and 300 UPB mamaya, discuss ko kung para saan yan. Okay, and yung susunod nating option C, ito yung tinatawag ko, family package to Kasi lahat ng produkto na andyan na, maliban sa performance at yung mga lapulat products natin. Imagine, meron akong, sa pamilya natin, meron kailangan grapeseed or spirulina, prime, andyan na lahat So kaya ito tinawag ng family package. Okay? Yung option din natin, ito maganda to. Ito tinatawag ko ito, pang-activity set or package. Yung mga mahilig ng mga sports or talagang mga sumasali ng mga marathon, mga nagmamountain hiking. Maganda to kasi meron ng dalawang performance, meron ng dalawang spirulina, may dalawang ng prime, may 3 bote ka ng gluta, meron ka ng 2 bote ng diabetes watch, at nakulat products and yung mga cream natin. Then option E, okay, maganda rin po to. Meron ka 2 spirulina, 2 prime, mga beauty products, at 3 bote ng gluta. Option G, ito, option F. Maganda, di ba? Meron ka na diyang 2 bote ng gluta, prime, performance, spirulina, 30 soaps, tapos meron ka pa diyang 8 boxes of recharge. Then option G, ito isa sa mga highly consumable or talagang binibili namin dito Option G, ang dami, 5 boxes of beverages, tapos meron ka ng 6 na deodorant, tapos meron ka tig na 2 ng gluta, grapeseed, diabetes wash, may 2 lotion ka pa, tapos meron ka pa 5 recharge, meron ka pa 5 na each. Ito kung personal use, maganda rin to. Now, meron tayong option H. Meron ka na dyan 10 boxes of recharge, 5 gluta, bottles of gluta, spirulina, 2 prime, and 10 soaps. Now, sino po ang first timer dito? Sige po, taas po. Ma'am, anong package na pili mo? A. Puro A. Sino pa ho?
First timer. First timer. A. Pang-B. Kikikit. Actually, pag bumili ka ng package, meron pa tayong matatanggap dito ng mga privileges. Siyempre, lahat naman ng gusto natin, meron tayong privileges. Bumibili ka nga lang sa palengke, may hinihingi ka pang discount dun sa binibilan mo, no? So, bibigyan pa tayo ng royal ng 30% lifetime discount. Yan ang kagandahan dito, lifetime discount. And then, bibigyan ka pa ng webpage kung saan, kung gumagamit ka ng Facebook, madali na lang to. Meron dito yung username and password kung saan pagbuksan mo, lahat ng income mo makikita mo. Okay, kahit nasa ang bansa ka, kahit isang bansa ka, kahit nasa area ka, basta may internet, makikita mo takbo ng negosyo mo. Okay? And meron tayong mga marketing tool, meron din tayong accidental assistance, financial assistance. Okay? Now, kung nakita ko to, sabi ko, kung magsasab-distributor ako, ito lang meron ako. Ngayon, kung bibili ako ng package, meron akong up to 30% discount. Ano mas malaki? Yung 10 yung 30? 30. Sa sulat pa lang, malaki yung 30, di ba? Okay. So, ang kagandahan yan, yung negosyo ko, pwede ko nang gawin. At meron akong produkto na kung saan, pwede ko na kagad itik. Na kung susumahin ko, lahat-lahat yan, aabutin siya ng 15,500 to 18,300. Plus, meron pang bonus. Meron pa tayong free trainings. Anyway, pag nag-negosyo tayo, kahit saan mong bagay, basta bago natin pinasok yan, meron tayong magdadaanan na trainings. Alam niyo, very important yung trainings kasi lalo na ako, magte-take ako ng products. Umalin ko ba naman kung paano ko inumin yung products? Mamaya, meron tayong product presentation. Ang gandahan dito, sabi yan, tuturuan ka para sa produkto, sino gagamit ng produkto, paano mo inumin yung produkto, lahat na dito na for free. Once na naging distributor ka, ang kagandahan dito, meron tayong mga tinatawag na basic entrepreneurial skills training. Talaga tuturuan talaga tayong magnegosyo rito. Okay po ba yun? Ito yung mga package option. Sa package option natin, sa halagang 14,490, distributor ka na, royalista ka na. Taas ang kamay na mayroong 14,490 sa kwartong ito. Oo! Talaga? Alam niyo, ganyan din ako dati. Kung nakita ko ito 14,490, nanlabo mata ko. Kasi ang sahod ko lang dati is 11,700 per month. Paano ko makakabili niyan? Tama ba? Pero nung na-realize ko, itong pinapakinggan kong business presentation noon, is negosyo. Nakapag-put up nga ako ng mga sideline ko dati. Gawin mo, nag-put up ako ng piggery, nag-put up ako ng mga chocolate. Kung magandang negosyo ko, mas mahal pa nga yung nilabas ko eh. Etong negosyo na to, na kung saan yung 14,490, international business na rin meron ikaw. Ganun kaganda ito. Tapos, yung per package natin, pinagaganda ka na, pinag-beauty ka na, pinapa-healthy ka na, at kagandahan to, pag ito ginawa natin, yayaman ka man. Now, paano naman ba kung sakali gusto pang bumili ng isang package? Ano naman yung makukuha ko? May kakapabara discount? Yes. Sa next purchase ng package, 12,880 na lang. So, kung ano naman kung magkano yung mga yan din yung makukuha din natin sa halagang 12,880 na lang. Okay. Now, meron tayo dito tinatawag na mga additional privileges, lalo na kung nakita natin maganda ang produkto na kung saan pwede natin gawing negosyo. Remember, pinag-uusapan natin dito ay dagdag income. Ito na yun. Unang-una, direct selling program. Sa direct selling pa lang, malaki nakita rito. Guruin nyo sa direct selling, makapagbenta ka ng, makapagbenta ka ng isang gluta power soap, 1,680 SRP niya, tapos kung distributor ka na, 1,176 lang, so meron ka ng profit na 504. Malaking tulong na po ba yan? Yes! Yes! Totoo yan. Guruin mo,
magkano kuryente ngayon, binabayaran mo monthly. Kung nagmamonthly ka ng 1,000 per month, makabenta ka ng isang gluta, kalahati na lang. Tama ba? Eh kung makabenta ka ng isang beach sheet, so 960, kung wholesale, 672, 288 na ang tubo mo. So makabenta ka ng grape seed, meron ka tubong 345, pero mo, tatlong produkto pala pambayad na ng kuryente, pambayad na ng bills, pambayad na ng sa tubig, may pambaon ka pa. Okay ba yun? Yes. Ito maganda. Ito maganda. Nung inaral ko lalo itong sistema ng Royal, pag ako pala, hindi marunong magbenta, tapos nakakuha ko ng mga taga-benta, binigyan ko sila ng 10%, o ginawa ko silang sub-distributor, every time na bumibili or nagbebenta yung sub-distributor ko, kung 10% siya, yung remaining balance ba 30%, yung 20% mapupunta pa rin sa akin. Ganun kaganda. Ibig sabihin, may nagbebenta na sa'yo, kumikita ka pa. Okay? So, katulad ito, yung SD price, 1,512 yung L-Gluta power. Ngayon, sa wholesale, 1,176. Ang kinita mo, 336. Biruin mo, may taga-benta ka na, kumita ka pa. Okay? Now, makikita natin, meron tayong product points value, meron tayong Unilevel, mamaya, na kung saan makikita natin kung gaano maganda yung negosyo natin, lahat ng ating nakikita dyan, pwede natin pagkakitaan. Okay? So, paano naman po, nakita ko ng kaibigan ko, ng pagkanak ko, gumanda ko, bumata ko. Naging interesado sila sa negosyo ng Royal o sa produkto ng Royal. Possible ba bumili rin sila sa akin ng package at katulad ng ginawa ko? Yes. Pag ang mga kakilala mo bumili ng package na katulad mo, automatic, bibigyan tayo ng Royal na 1,610. Paano kung apat yung nabentahan mo ng package? O kumuha sila dahil sa sobrang ganda mo, sobrang puti mo, sobrang bata na itsura mo, bumili sila ng package. Automatic, meron kang kita 6,440. Now, okay ba yun? Actually, nag-uumpisa ako ng Royal, yung mga ka-office mate ko, napansin nila yung pagbabago sa akin. Sabi na, parang may kakaiba sa'yo. Ano makaiba? Parang may something sa'yo. Ah, may something? Oo, kasi nagtitake ako ng gluta. Guruin nyo na, yung isang bote ng gluta, pinakita ko pa lang, sumama sa akin sa office, on the spot, bumili ng package. Oh, Ibig sabihin, ganun ka-power yung ating produkto. Produkto na magsasabi doon sa client mo na maganda talaga ang Royal. Okay? Kung bibili ka ng package, gamitin mo. Lalo kung hindi ka marunong benta, gamitin mo. Dahil pag ginamit mo ito, maniwala ka, sila nalalapit sa'yo. Dahil kutis artista ka. Yes. Diba mahilig tayo sa dagdag? Kaya pinag-usapan natin dagdag? Oh. Tingnan nyo ito ha. Ito, nung pinag-aralan ko ito, sabi ko, uy, possible to. Sa dami ng kakilala ko, kaya ko gawin to eh. Ang dami kayang gusto maging healthy, maging beauty. Sa pa-spacing ng buhay natin, lalong-lalo na yung mga nagmamadali lahat sa kung saan-saan, nalilimutan lang paganda. Ang daming bibili nito. Pansinin nyo ngayon, sa mga SM, yung mga sales lady or kahit saan, mga nagtatrabaho, di ba ang gaganda nila? Meron ba kayo nakita pangit na sales lady? Wala. Talagang, ibig sabihin, yung personality, yung appearance pa lang, doon natin tinitingnan. So, ang dami kong kayang bentahan ng package. Unang-una, kung nakabenta akong apat na package, automatic, meron akong, okay, meron tayong web page kung saan, gagawa tayo ng system na bubuo tayo ng team. Okay po ba yun? Buo tayo ng team. Okay, yung team A natin, halimbawa yung kapag-anak natin, may bumili sa atin, nagandaan sa atin, bumili rin ng package, nilagay natin sa team A, tapos yung meron tayong mga kaibigan, nilagay natin sa team B, automatic meron tayong 150 points, 150 points. At the same time, meron tayong 1,610. Ang sabi ng Royal, pag meron kang 150 points sa left, 150 points sa right, dadagdagan ko kita mo. Bibigyan pa kita ng 2,100. Okay po ba yan? Alam mo, nung nakita ko to, sabi ko, dagdag income ang pinag-uusapan eh. Dagdag income ang gusto ko eh. Nagbenta na ako ng package, may 1,610 na ako.
dalawang 1,610, automatic ibigyan pa ako ng 2,100. Wow! Sabi ko, ang gandang negosyo nito. Eh, apat yung nabentahan. Tama ba yun? Another 2,100. So, ibig sabihin, sa apat na package pa lang, pwede ka na kumita ng 10,000 plus. Malaking bagay na po ba yun, 10,000? Yes! Lalo na kung nagpapaaral ka, wala may ginagastusan ka, malaking bagay na yan. Tama po ba yun? Ego, paano naman? Kung sakali, yung mga kaibigan ko na lang, o yung mga nagbenta ko ng package, sila na yung nagbenta ng package, hindi ako. May kita pa ba ako dyan? Yes. Sa 1,610, wala ka nang kita. Kasi kung sino yung nag-refer, siya yung merong 1,610. Pero good news yan ma'am, kung yung kaibigan mo, o yung mga mag-anak mo, nagbenta ng package, basta meron 150 points sa left, meron 150 points sa right, meron kang 2,100. Alam nyo, ito maganda dyan. Yun. maganda dyan. Nung naaral ko ito mabuti at nung na-experience ko na ito, biruin yun, nasa ibang lugar ako, tapos meron mga grupong buhay nagbebenta ng package, automatic, may pumapasok sa akin 2,100. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng income na kung saan kahit hindi na ito nakabenta, meron pa rin kita. Na kung saan, hindi ko na siya effort, group effort na, may kita pa rin. Maganda po ba yun? Yes! Hindi mo, ako nung nagtatrabaho ako, kailangan ko pagtrabaho siya ng 8 hours para kumita lang ako ng magkano? 400, 300 pesos per day that time. Pero ito, kahit wala kang trabaho ngayon or wala kang nasa bakasyon ka ngayon, pero once na ginawa mo yung sistema ng real, meron kang kitang 2,100. Tawa po ba yun? Lalo na kung negosyante ka, pag nakita mo ito, ay grabe, pabor na pabor sa'yo ito. Tama ba yun? Yes. Ganun din, kahit empleyado ka o bakante ka, maganda yan. Okay? So, tuloy-tuloy na po yan. 2,100. So, paano naman kung sakali yung nabentahan ko ng package, yung left ko lang nakabenta, yung team A ko lang nakabenta, paano yung B ko? Hindi naman nakabenta. Okay? So, automatic, si A, pag nakabenta siya, si C, siya lang merong 1,610. Ang problema, let's say, ang concern natin, si B, hindi naman siya nagbenta ng package. So, ibig sabihin, wala akong 2,100. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina na product list, meron mga points value, per products, every time na gumagamit ng produkto, yung nabenta mo ng package, si option, si B, bumibili siya ng package, ng produkto, patingin-tingin, may umaakyat na points. Tapos pag ito na-ipon ng 75 points, kalahati mo 150, automatic meron kang 1,050. Ibig sabihin pala, package to package, meron kang 2,1, package to products, meron kang 1,050. Ibig sabihin, hindi tayo more on tinatawag na recruitment, product movement tayo. Ibig sabihin, alagang-alaga tayo ng real na kung saan lahat ng ating gagawin dito, meron ko pa rin dagdag na income. Okay po ba yun? Gumagamit na ng products, meron ko pa rin kita? Yes! Ganda nun. O, ito pa. What if si A, si C may remaining, tapos nakapagbenta ulit siya ng mga products, automatic may 150 points na ulit. So, pwedeng products to products, okay? Ayan. Package to package, meron kang 2,100. Alam niyo, nung nakita ko to, grabe, ang tindi nito. Kasi, alam niyo, kakagamit ka ng produkto, may points na pumapasok sa'yo, may income na pumapasok sa'yo, group effort. Maganda po ba yun? Yes! So, ibig sabihin, pag ganito ang negosyo natin, na kung saan yung income, dire-diretso, aba, analin talaga mabuti ito. Tama po ba yun? Yes. Now, eto, pinakita sa akin ito, sabi ko, parang imposible naman. Pero sa totoo lang, very, very possible to. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung pag-asenso, yung pagyaman. Na kung saan ito, ginagawa natin itong negosyo, tumutulong din tayo. What if, katulad ko nung una, walang selling experience, kasi lagi lang ka Salvatore nun eh. Walang selling experience, tapos part-time ko lang siyang ginagawa. What if, makabenta ng 2 package sa isang buwan? Okay? Sino po yung first time? Mama, ano ninyo? Lani.
Ma'am Lani, for example, kayo po nakabenta ng package sa isang buwan. Okay po? Tignan niyo po Ma'am Lani, pag nakabenta po yung package sa isang buwan, meron po kayong 2,100. Yung nabentahan nyo, katulad nyo, part-time lang din ginagawa, and wala na selling experience. Pero nakabenta ng dalawa. The following month, Ma'am Lani, meron po kayo 4,200. Okay po? And yung dalawang nabentahan nyo, nakabenta rin ng tigda dalawa, the following month, meron kayo 8,400. So, ibig sabihin, tigda dalawa lang per month, pwede tayong kumita ng 2.9 million. Nung tinignan po yung aking sasahudin in 1 year, hindi aabot ng 2.9 million. Pero din sa sistema ng Real, grabe no? Pwede pala possible na kumita ng 2.9 million per year. Dalawa lang. Grabe no? Now, tanong ko, dalawa lang ba kakilala niyo Ma'am Lani? Possible, hindi. Paano kung apat yan? Di times 2 niya, ano Ma'am? Okay, di ba? Ganyan kaganda ang negosyo ng Real. Ma'am, dalawa lang ba kakilala mo? Hindi. Sa Facebook pala, 1,000 na, di ba? O managing 1,000 yan. Yun ang kita natin. Ganyan kaganda ang negosyo. Hindi ako nakatulog ito nung nakita ko ito. Kasi naglalaro sa isipan ito. Sino na kagad? Sino ba yung mga kakilala ko na ganito? Oo nga pala si ganito, mahilig sa ganito. Oo nga pala, may problema pala si ganito. Alam niyo yun, pag income na pinag-uusapan, tayo mga Pilipino, tumatakbo kagad ang utak natin eh. Alam niyo yun? Kagandahan dito, hindi ka na maghihintay ng 13-month pay. Kasi automatic sa negosyo natin, meron ka ng everyday. Kaya kailangan po tayo mga Pilipino kasi nakabase lang tayo sa ating sahod. Yung daily na expenses, hindi natin siya napupunuan. Sa negosyo ng Real, everyday may kita ka, mag-direct selling ka, may kita na kayo agad eh. What if, kung magbabakasyon ka, nakabuo ka naman ng grupo, meron kang kinikita kahit magbabakasyon ka. Ibig sabihin, kahit saan ilagay sarili mo sa Real, may income ka. Maganda po ba negosyo ng Real? Yes! Eto pa, hindi dyan natatapos. Dagdag ulit ito. Ang pinag-usapan natin ay dagdag. Tingnan nyo ito Ma'am Lani, kung ikaw po ay gagamit ang produkto, meron kang 8% sa bawat binibili mo produkto. Okay? Yung nabentahan mo na package, sa first level mo, meron ka 5% sa every time na 5% rebates every time na bumibili siya ng produkto. So may umaakyat na puntos sa'yo. Tama po ba yun? And yung nabentahan niya ng package, meron ikaw 4% doon. Ibig sabihin, hanggang sa 10th level, meron kang 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5%. Doon sa buong grupo, every time na bumibili sila ng products, meron ka pa rin income. Dagdag pa to doon sa 2,100. Yung 2,100 per week, ito per month. Okay po ba yun? So, ibig sabihin, ganun kaganda ang negosyo ng Real na kung saan meron ka paling kita doon sa every time na gagamit ng produkto ikaw at yung buong grupo mo. Maganda po ba yun? Yes! Palakpakan po natin. Yan. Now, eto, ang ganda nito. Multi-level program. So, umpisa, independent distributor po tayo. Habang tumatagal po tayo, habang lumalaki ang grupo natin, let's say nakapag-ipon po tayo ng 3,750 PPV points, akin po tayo sa Emerald, meron po tayo 10% rebates. So, paano mo ba ito? Hanggang sa makarating tayo ng Diamond. Imagine, tayo, Ma'am Lani, kayo po ito. Okay po? Lalaki po yan, pero halimbawa kayo po ito. Okay po? Now, Ma'am Lani, tingnan niyo po ito meron ho kayo independent distributor, Emerald, Sapphire, Ruby. Gaano kalaki ang kitaan dito sa multi-level program? Every time na bumibili si independent distributor mo, kung ikaw po 35, ang sabi po rito, overriding commission, higher rebates minus lower rebates. Ikaw po, 35% rebates. Si independent distributor is 5% rebates. So, 35 minus 5, meron kang 30% rebates. Every time na kumukuha siya ng produkto ng Real, ang laking kita ho niyan. So, ganoon din po si Emerald. Kung si Emerald ay 10%, 35 minus 10, meron kang
25% rebates. And si Sapphire and si Ruby, meron kang 20%, meron kang 10%. Alam nyo, guys, nung nakita ko yung mga co-distributor ko rito sa Real, eto pala, pambayad nila ng month nila sa kotse, pang-down ng bahay, pang-lakwatsa nila, pang-travel nila, malaking bagay na to. Dagdag pa to dun sa tuwan mo, tsaka dun sa level natin. Okay po ba yun? Yes! Sino ayaw nito? Sabi na lang. Alam nyo, very, very generous ang Real kung saan bibigyan ka talaga ng kumikita, kabuhayan. Maganda to. Okay? Paano naman po kung sakali nakapag-create na ako ng diamond? Hindi na pa ba ako kita? Kasi kung yung all diamond ko is 35% din, supposed to be, wala na akong kita. Pero sa sobrang generous ng Real, bibigyan po tayo ng Real ng 3% rebates. Tingnan niyo po ito. Sa 3% rebates, up to the 5th level mo, kumikita ka sa lahat ng mapuproduce mong diamond, plus sa buong grupo nila, meron kang kita. So, ibig sabihin, until infinity, meron kang kita sa paggamit pa lang ng produkto. Tama ba yun? Sa pagbenta ng package, meron ka ng kita. Alam niyo guys, nung na-aaral ko to, sabi ko panalo-panalo to Ang daming dagdag income na pwede palang ibigay si Real para sa akin. Tama ba yun? Na kung saan, gagamit ako ng produkto, kikita ko. Gagamit ng produkto yung grupo, kikita ko. Tama ba yun? And ang kagandahan niyan, yung quality ng products, very, very effective talaga. Tama po ba yun? Kung very effective ang products, okay, maganda ang ating kitaan. And yearly, meron tayong binibigay na profit sharing program. Na kung saan yung kita ng Real, yung percent ng kita ng Real, ibinibigay pa sa mga nagtatap na distributor. Alam mo, sarap kasama nito kasi hindi na lang pinag-usapan sa profit sharing. Kaya halos lahat ng distributor ini-aim na makuha ito Tama ba yun? Eh syempre, yung ating international travel incentive. Ang sarap nito. Tulungan laway ko nung nakasama natin ko sa travel incentive sa US. Grabe, ang sarap Kasi gawin mo yun, nagta-travel na, libre lahat, tapos ang saya-saya pa nila no? Gawin mo makapag-travel ka na libre, na kung saan yung mga hotel at kinakainan mo, alam mo yun, parang sa buong buhay mo hindi mo mapupuntahan, tapos mapupuntahan mo. Gusto niyo po ba yun? Yes! Alam niyo, ang sarap mag-Real. Sobrang sarap mag-Real. Ma'am, walk sa inyo, mag-Real lang. Yes. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo to. Dahil sa dagdag income ng Real, sarap mag-travel, ma'am. Kasama ko yung aking magandang asawa. Yes! Alam niyo, dahil sa dagdag income, magkakaroon ka ng, alam niyo, yung financial capacity na ma-afford yung mga ganyan lugar. Na kung saan hindi mo na kagad ma-afford yan, sa sahod mo na babasihin Kasi sa sahod mo, naka-budget. Ang hirap mag-budget ng mga ganitong lifestyle. Tama ba? Dahil sa dagdag income, tingnan niyo naman yan. Kikita kami. Enjoy na enjoy. Di ba? Dahil sa dagdag income, may sasakyan. Dagdag income po Ang sarap magkaroon ng dagdag income. Dahil sa dagdag income, hindi dati, kahit Jollibee na meron kang pumasok Pero pag nagutom kami, pasok kami sa isang kainan. Wala nang tingin ng presyo, order na. Di ba? Yan ang nagagawa ng power ng dagdag ng income. So, dagdag income ulit, buong family mo, pwede mag-travel. Pwede ba yun? Na kung saan, kung ikaw, sakto lang ang pera mo, hindi ka makapag-travel ang kasama ang pamilya mo Ikaw lang ikaw lang masaya Pero habang nag-travel ka mag-isa, nararamdaman mo, ang lungkot pala, sana kasama ko yung family ko. Pero dahil, pag ginawa mo negosyo na Real, nagkaroon ng dagdag income, buong angkan mo, pwede mong isama sa kay sa barko, hindi lulubog yan. Maganda, di ba? Ganyan ka-powerful ang meron dagdag income. Na, dagdag income, di ba? Sarap. Now, sino gusto ng dagdag income? Yun. Alam niyo sa dagdag income, sabon pala, panalo na. Naniniwala nga tayo, may pera sa basura much more than pa sa sabon. Tama ba? Yes! Kung naniniwala ka, may pera sa basura, maniwala ka, yayaman ka sa sabon pala ng Real. Yes!
Sino gusto ma-experience ang tulad na na-experience namin? Yes! Ito yung pagtulong sa kapwa. Ang hirap tumulong ng ikaw ay wala. Tama mo ba yun? Duruin mo, no, nangangailangan yung kamag-anak mo dahil may sakit. Hindi mo bigyan kasi ikaw may sakit yan bulsa. Di ba? Ang hirap nun. Pero may dagdag income ka. Ang dami mo rin nadadagdagan na natutulungan. Tama po ba yun? So, ang real, ang ating motto is helping people is our way of life. Doon pa lang sa motto ng real, talagang natutupad siya. No? So yan ang kagandahan ng real. Marami tayong natutulungan. Dahil sa negosyo ng real, last August 29, ito kagandahan. Last August 29, family business ginawa po namin. Ayun po ako, ito nanay ko, ayun po yung bunso kong kapatid, ito po yung ate ko, okay, ito yung bayaw ko, at ito yung asawa ko. Duloy nyo, isang pamilya inawardan sa isang okasyon ng Royal. Kanya kagandahan ang negosyo ng Royal. Family mo ang makikinabang din. Na kung saan, habang ikaw ay umaasenso, kasama mo sa pag-asenso ang pamilya mo. Tama po ba yun? Na kung saan, ang negosyo ng Royal, ilalapit ka talaga ng todo sa pamilya mo. Ay, asarap magnegosyo ng Royal eh. Hindi lang ikaw nakikinabang mo, di buong family. Durin mo, nanay ko, maaga siya nag-retire sa school nurse. Durin mo, dahil sa Royal, na-awardan pa siya rito, at yung kinikita niya monthly, weekly lang niya. Durin mo, dati nititinda-tinda siya ng ano sa clinic niya, pero ngayon, sa Royal, ay grabe. Minsan, pupunta lang sa bahay namin, pwede na magkape, mag-aalaga ng kanyang apo, na yun yung gusto-gusto niya. Minsan, nasa sa bunso namin kapatid, ngayon, nasa ate ko siya ngayon, kami parating na siya. Ay, grabe, very, very powerful talaga negosyo ng Royal. At yung kapatid ko, sasabihin mo, baka yung dito kasi sasabihin, kasi hindi naman linya talaga yan eh. Actually, yung kapatid ko, graphic artist yan eh. Ano malay niyan sa pagtitinda? Graphic artist yan. Pero sa ganda ng negosyo ng Royal, duruin nyo, na-awardan din siya as achiever circuit. 3 kami sabay-sabay na-awardan. Wow, no? So, ibig sabihin, pag gusto mo, kumita ng dagdag, at nakita mo yung potensyal, yung papasukin mo negosyo, inado ng pera, papasukin mo talaga eh. Tama po ba yun? Yes. Okay. So, tinaya po. Ayan. Ayan kami. Ayan. Okay po? So, actually po, tapos na po ako sa aking business presentation. Pero before ako matapos, meron po akong tatawagin dito na mag-share na kung saan, sabi ko, kahit empleyado ka, pwede ka magdagdag ng pagkakakitaan. Etong tao na to, nung nakilala ko siya, at nung ginaguide niya ako, grabe, very powerful. Kasi itong tao na to, isang, nasa mataas na position siya, isa siyang regional sales ng isang malaking kumpanya na Philip Morris. Kung baga, itong tao na to, ito yung tao pinag-aagawan na eh. Hindi na siya yung tao nag-a-apply para tanggapin. Siya na yung talagang hinahanap na ng mga malaking kumpanya sa galing ng tao na to. Alam nyo, dahil sa tao na to, hindi namin din maabot itong mga prestigious award na to sa Royal. Kasi grabe magtutok to eh. Grabe magturo sa amin to eh. And isa siyang pinasasalamatan lagi namin every time na nakikita namin siya sa Royal. Alam nyo, itong tatawagin ko to, hindi ako papayag, hindi ko kayo tatayo rito kasi pag narinig nyo to, grabe. Salita pa lang niya, mabubuhay na talaga pangarap yun. Okay? So, hindi na patatagalin. Alam na natin yung traditional clap. Okay, so tayo po tayo pag tinawag ko siya. Okay po? So, isang Royal! Dalawang Royal! 3 Royal! At milyong Royal! Sir Bokart. Yes! Yun yung maganda dito sa negosyo na to. Hindi lang ikaw yung magaling. Dapat yung mga mini-mentor natin nagiging mas magaling sa atin. Ang kaibahan kasi ng negosyo dito sa Real, sa negosyo, ikaw lang yung magaling. Diba? Dito sa Real, ang ginagawa mo,
tinutulungan mo yung mga tao maging magaling and eventually natatanggap nila yung mga pangarap nila sa buhay. Palakpakan naman natin. Hindi ko lesson to eh. Alam mo nung ako nag-again dito, hindi ko naman talaga gusto to eh. Kasi siguro, aminin natin, no? Pag narinig natin yung salitang networking, ang tawag dyan, yak, di ba? Networking, yak, di ba? Hindi maganda, hindi baduy, para sa mga tao na mawalang magawa sa buhay, para sa mga tao na mga dead end lang, di ba? Yan ang salitang networking. Huwag kayong mahiya kasi pare-pareho naman tayo eh. Yun din ang impression ko noon. Kaya alam naman ako umatin dito kasi meron ako sariling negosyo. Meron ako maliit na call center. Local lang yun. Maliit lang siya, hindi ko na sasabihin ko anong kumpanya yun kasi baka sabihin nyo, ina-advertise ko. Citibank yun. Kaya no, sabi ko yung itong Real Business Club, nakita ko, may produkto. Yan. Dami produkto, no? Isa lang. Ang dami yung produkto, sabi ko, walang customer service ko. So, ang thinking ko agad, pwede ko ito gawin yung negosyo. Ako yung service provider, ako yung ako yung sumasagot ng mga inquiries nyo tungkol sa sabon, tungkol sa glutathione, tungkol sa mga supplement. Ako yung sasagot nun, dadaan niya sa kumpanya ko. So, business ba rin? Ako, negosyante akong tao. Hindi kasi ako naniniwala sa kasabihan na pag masipag ka, yayaman ka, tapos pag na-check ka, bunyad ka. Hindi ko yun. Lahat ng masipag, pagod. Di ba? Lahat ng matyaga, nakatingin lang yan sa langit. Di ba? Nag-aantay ng grasya. Dapat, no? Ikaw ang naghahanap ng grasya. Tapos, sabayan mo siya ng dasal, tutulungan ka naman ng Diyos. Di ba? Pag dasal ka ng dasal, gusto mong unlad yung buhay mo, at wala ka namang ginagawa, wala rin mangyayari. Di ba? Niloloko mo lang sarili mo, ang tawag doon, kumuha ka ng tamad. Ang isang negosyo, simpleng-simple lang ang isang negosyo. Miski anong negosyo pasukin nyo, either consumer yan, retail, manufacturing, or miski direct selling, negosyo ang tawag doon. So may produkto siya. Sa isang produkto, dapat siya consumable, nauubos. Tama-tama. Nung nag-umpisa ako, sabi ko, yung 14,790, nung hindi ko pa siya naiintindihan, sabi ko, ang laki-laki niya. Di ba? Biro mo maglalabas akong 14,790, tapos sabon lang yan. Bumili ako ng palmolive sa labas eh. Napakamahal na yan. Mga lamang isang taon ko na yung gagamitin. Tama-tama. Pero ang hindi natin nakikita, yung benefits. Pag bumili ka ba ng, sino mga first timer dito? Taas yung kamay. Ayan. Yung mga two-timer. Mga loyal tayo lahat. Oo, plastic kayo. So, ganito, no? Pag bumili ka ng regular soap sa isang tindahan, babango ka, di ba? Kung gaganda ka, hindi naman totoo yun. Kasi kung maganda ka na talaga, maganda ka na talaga. Kung pangit ka, ay talagang kasalanan niya na nagduwal sa iyo. Pero sa panahon ngayon, meron ng lisensya. Yan ang sinasabi ng salamat doktor, di ba? Kung ikaw ay sexy, napakaganda niya. Kung ikaw ay hindi sexy, may paraan pa. Di ba? Bato-bato sa langit, tamaan, sa pool. Yan, di ba? Kaya sabi ko, yung 14,000 na to, ano yan? Di ba? Pero ang benefits niyan, doon lang iisipin nyo. Ano yung mangyayari sa inyo pag kayo ay naging isang distributor ng Real Business Club. Una, pag naglabas ka ng 14, ang balik sa niya, more or less, 18,000 pesos. Bakit 18,000 pesos? Negosyante ako, tandaan mo. Siyempre, doon ako sa mataas na value. Di ba? So, 18,000, pag minayos ko yan, more or less, meron ako 3,200, tama, 3,200 na kikitain. Di ba? Meron ako yan eh. So, ibig sabihin, bumalik na agad yung puhunan ko. Tama o tama? Tama. Ngayon, tatanungin nyo ako, ang dami ng produkto, mabibenta ko ba lahat yan? Di ba? Yun yung mga tanong eh, lalo na yung mga first timer, mabibenta ko ba lahat yan? Eto, anong first name mo, ma'am? Aida. Ma'am Aida, may kilala ka bang gusto pumakit? Wala. So, meaning meron kang market sa pampaganda. Di ba? First timer ka, ma'am. May kilala ka bang gusto tumanda agad? Wala. Di ba? So, may market ka doon sa mga
anti-aging. Tatanda naman tayo lahat eh, pero kaya naman natin siyang ibigay. Di ba? Last, first timer ka ma'am? Two timer. May kilala ka bang gusto makasaya? Wala. So meron mga supplement. Kung market at market lang, ang laki ng market mo. Di ba? Magmula bata ako, no? Nung umpisa ako trabaho, consumer ang hawak ko. I came from Johnson. Tapos kinuha ko ng Dumex, tapos kinuha ko ng isang company na medyo maliit din, di ba? Philip Morris yun. Yan, di ba? Ngayon, si consumer ako, ang number 1 product sa Pilipinas, 80% of the pie, beauty products yan. Kasi dito sa Pilipinas, pag sinabi mo nagsusupplement ka, which is napakaganda, no? Pero pag sinabi mo nagsusupplement ka, ang dating niyan yung cellphone, ano? Diba? Ang dating kasi, pag nagsusupplement ka, parang matanda ka na. Di ba? Kasi yun ang mindset ng mga Pilipino eh. Wala namang Pilipino dito, pag tinanong mo, ilan taon ka na? Ang sagot sa'yo, may expression please. Pag tinanong mo, ilan taon ka talaga? Gusto mo, away tayo. Di ba? Wala namang umamin na talagang edad niya. So, kumbaga, no, 80% of the pie is composed of beauty products. Pumunta ka sa labas, bawat kanto may parlor. Di ba? Bawat kanto yan may parlor. So parang napakadaling mag-negosyo ng parlor. Pero ang mahirap sa parlor, ang grabe ang competition. Diba? So, ano sinasabi ko? Beauty products. Ano ba ang negosyo ng Royal Business Club? Beauty products o beauty products? Beauty products. Beauty products. So, sabihin meron ka na agad market. Ngayon, ang maganda dito sa beauty products, yung kaibigan mo ma'am, nuknukan nyo ng inditera. Bakit? Pag nakita na mas maganda ka sa kanya, tatanungin ka agad. Ano first name mo ma'am? Charmaine. Diba? Para listahin, diba? Sabi, Charmaine, ano bang ginagamit mong produkto? Bakit parang ang ganda nila ngayon? Diba? So ano sasabihin mo? Yung mga beauty products ng Royal, diba? Tapos, at the back of her mind, sabihin na si Charmaine, dati yung pangit-pangit na ko. Tama-tama. Yun eh. So dumadami na ngayon yung produkto, dumadami yung demand, dumadami siya, hanggang sa magkaroon na ng interest sa beauty products. Sa Facebook lang eh, di ba? Sino dito walang Facebook? Taas yung kamay. Wala kang Facebook. Sorry. Nasa Facebook ka pa. Sa Facebook lang eh, di ba? Ako nag-Facebook ako, Facebook marketing ako. Di ba? Pag may nag-like nung pinupost ko, tatanungin ko lang, ma'am, thank you, nag-like ka. Ano ba nagustuhan mo dun sa produkto? Sasabihin sa akin, yung mga beauty products na parang ang ganda-ganda ng effect kasi may mga before and after. So yun, binamarket mo na kagad siya. So pag binamarket mo na kagad siya, negosyo kagad ang dating nun. Tandaan nyo, hindi naman namin sinasabi sa inyo mag-real kayo 100%, at least quality time lang. Make it a point, religiously, make it a point na magbigay kayo ng oras doon sa part-time nyo. Kasi lahat naman tayo gusto ng extra income. Tama-tama. Yung ginagawa natin ngayon, yan yung resulta ng decision nyo dati. Yes. Diba? Kung gusto nyo maganda yung passion nyo, dapat gumagawa kayo ng mga bago. Yan yung pinakamaganda dito eh. Kasi sisi kayo ng sisi sa magulang nyo, sa nangyari sa buhay nyo, sa sitwasyon nyo. Pero in reality, kayo naman nagbibigay kung ano kayo ngayon eh. Diba? Yung mga desisyon nyo, kung kayo ay nalalakihan dito, ako na nagsasabi sa inyo, walang mangyari sa buhay nyo. Kasi bakit? Ang kitid kasi ng thinking natin. Na tipong unang tingin pa lang, akala nyo ang laki-laki na pinupunan nyo. Hindi malaki yan, di ba? Miski anong negosyo, maglalabas na ng pupunan. Walang negosyo na maglalabas na magiging 2.9 million. Di ba? Yung 14,000 nyo, pwede yung maging 2.9 million in 1 year. Di ba? Itong 2.9 million na to, ito yung nakapagpapating sa akin. Ako negosyante akong tao, alam ko paano mag-compute. Di ba? May negosyong maganda, may negosyong hindi maganda. Ang bottom line, ginawa mo siya ng paraan. Ayaw ko ng mga negosyo na hindi ako yung nag-handle, hindi ako yung nag-control. Gusto ko yung negosyo na ako yung nag-control. Para kung ano man mangyari, nagagawa ko siya agad ng paraan. Ngayon, nung pinakita sa akin ko, di ba tandaan niyo yung ganito daw?
Yan. Di ba may 2-1 daw yan? Pag nakakuha ka ng dalawang kaibigan, A and B. Di ba may 2-1? Tama o tama? Ngayon, eto daw, no? Pag dumami yan, pwede yung maging 2.9. Which is computed naman yan. Totoo yan, pwede mangyari yan. Kaya lang, perfect system yan. Tandaan nyo, there's no such thing as perfect science. Lagi yan merong sinasabing danger side. Di ba? Ano yung danger side na yun? Danger side yan, yung tipong sabihin na natin na 10% lang yung nangyari sa 2.9 million. Magkano 2.9 million? That is 290,000. 290,000, magkano nilabas mo? 14,790. Walang ganong negosyo. Sa Real Business Club nyo lang yan, makikita. Yes! Ako nangyari ko lang ito. Ang maganda dito, no? Pwede ko naman hindi gawin ito kasi kumikita na ako may negosyo. Ang pinakamaganda dito, yung na-witness ka, kasi yung mga ibang tao, umuunlad dahil sa tulong mo. Yes. Yun ang pinakamaganda dyan. Huwag mo intindihin yung sarili mo. Kung wala pag nag-royal ka, huwag mo intindihin kikita ka. Kasi kikita ka naman talaga eh. Ang iintindihin mo, paano ka mag-share. Di ba? Kaya lang, ang pinaka-golden rule sa buhay, bago ka mag-share, dapat tulungan mo muna yung sarili mo. Yes. Kasi tignan mo, ang ganda-ganda ng imahin mo sa labas. Pagdating mo sa loob ng bahay, nagkakaproblema kayo. Di ba? Yun naman yung pinakamaganda din eh. Tulungan mo muna yung sarili mo. Paano mo tutulungan? Una, mag-royal ka. Huwag mo ito panghinayangin. Pangalawa, umattend ka ng training. Kasi lahat ng sinasabi namin dito, nakuha lang namin yan sa training. First time ko lang din mag-network. Ang background ko, maraming malayo sa network. Pero ang background ko, ako yung taong hindi mahilig magbawas. Pag nakita ko maganda yan, dinadagdag ko. Pag nakita ko posible yan, papanuwarin kita. Pag sinabi mo maganda yan, papakinggan kita. Ganun ako tao. Hindi ako nagbabawas. Kung idinagdag ko to, ang ganda na nangyari dito. Hindi mo na akalain kumikita ka pa. Hindi mo na akalain natutulog ka kumikita ka. Di ba? Kasi may mga points yan eh. Yun yung sinasabing earning points. Miski saan, sa consumer world, ang tawag sa earning point ay loyalty. Di ba? Pag bumili ka sa SM, may SM card, di ba? Wala. Di ba? Saan ka ka? Wala. Pag bumili, bata ka, ilan taon ka na? Isang taon ka matanda ko sa'yo. So, kung bumili ka sa SM, meron sinasabing SM advantage, di ba? May points yun. Lahat ng binibili mo may points. Di ba? Sa mo may points. Sa 7-Eleven, meron yung points yan, di ba? Tapos sa Mercury, pag mamamatay ka lang, taas ng points mo. Kasi ang dami mong binibili produkto ko eh, di ba? Oo. Yan, magawa ang Mercury Craft. Pag matitigo ka na, kasi lahat bibili mo sa kanya. Di ba? So, yun yung sinasabing loyalty. Yun yung isang style to keep yung customer, yung loyalty guard, tapos nagiging points. Dito naman, meron tayong earning points, di ba? May earning points ka na sa personal na binibili mo, di ba? Tapos meron ka pang commission if ever na meron kang mga grupo. Mataas na mataas yun, di ba? Tapos, sa multi-level pa lang, nakita niyo multi-level, yung multi-level na yan, ang ganda nito eh, mula 5% hanggang 35% ang pwede mong kitain. Yung 35% na yan, karamihan sa amin, yan na yung ginagamit, pambayad dun sa monthly amortization ng mga brand new car nila. Ganun kataas yung multi-level natin. Palapakan nyo naman. Sinabi na naman yung Sir Bo kung paano itong royal. Tapos natatanong niya, kung kumita ba talaga ako dito? Kumita talaga ako dito. Diba? Kumita talaga ako, hindi ko naman gusto kumita, pero yung system, yung na nagdidictate ng kita natin. Ang maganda sa kinikita, ang maganda doon sa pera, ang maganda doon sa income natin, ang maganda-ganda, yung mga yan, na itutulong mo sa ibang tao. Diba? Pwede mo yan gamitin, katulad nung sa, wala na kasi ako maliit na anak, eh, no? Yung bunsong anak ng kapatid ko, ako nagpapaaral nun. Diba?
hindi maganda gising ng mga anak ko. Sabi, punta daw kami Japan. Hindi na punta kami Japan. Yung asawa ko na napakasungit dati, one na mahal ako. Bakit? Bigyan mo ba naman ng 100,000 o 150,000 na ulit? Hindi ka pa ba naman mahalin ko? So, kung ba, nakakatuwa, diba? Nakakatuwa yung ganong sitwasyon. At ditong dati, nag-aaway kayo mag-asawa, hindi dahil sa mag-aaway kayo. Nag-aaway kayo mag-asawa kasi meron kayong problema sa pera. Diba? Yung pera na maganda niya kung saan mo siya gagamitin. Pwede mo sa ibang tulong. Pwede mo ipakita kung paano mo kinita yung pera. Pwede mo turuan yung kaibigan mo kung paano kumita ng pera. Diba? Hindi masama mahal yung pera. Ang masama, yung utang ka ng utang tapos hindi ka marunong magbayad. Yun ang masama. Diba? Yes. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kasi itong lahat na to, ito yung mga mabubless. Bakit kayo mabubless? Kasi kayo yung naniniwala eh. Kayo yung nagpunta dito. Pwede naman kayo hindi pumunta dito eh, di ba? Pwede kayo manood lang ng TV, kasi ganun. Diba? Diba? Hanggang kumanda kayo, ganun kayo ng ganun. Diba? Mamamatay kayo ng kakakaway. Hindi mo mamalayan, tumatanda na pala. Hindi mo mamalayan, Pasko na pala. Diba? So, ibig ko sabihin, no? Dito sa akin, ang maganda dito sa Real, dito talaga, religious na matutulungan ng mga tao dito. Kung gusto nyo talaga namin kayo matulungan, i-approach nyo lang kami, tuturuan namin kayo kung paano yung system. Kasi sa 14,790, wala naman nalugi dito sa Real. Wala ni isang nalugi sa Real. Ang question lang dito, gaano mo kabilis makukuha yung first million mo? Yes. Bago kayo over kay Sir Bok yung mic, thank you very much for attending this presentation. Sana na-inspire namin kayo. Sana na-enlighten namin kayo. Sana makatulong kami sa ganda ng pasunong gagawin itong December. Diba? Again, I'm Frank here sa iyo. I'm Frank Pugliore. Before we end the presentation, gusto ko basahin niyo ito. Every accomplishment. Yes. Alam niyo yung mga sinasabi namin dito, para may experience nyo, kailangan nyo talagang subukan. Okay? Now, pakibasa ko ulit. Yes. Very true. Yung position natin ngayon, kung ano ba tayo ngayon, kung ano yung kalagayan natin ngayon, hindi ito yung magdidikta sa atin kung ano tayo bukas. Yung ating desisyon pa rin. Tama mo ba yun? So kami, nag-desisyon po kami na mag-real, kaya ganito na rin po yung aming tinatamasa. Ganito po kaganda ang negosyo na real once na decision po tayo. Lahat po tayo gusto natin masagana ang Pasko. Tama po ba? Yes! Lahat po tayo gusto natin ang Pasko natin sobrang makulay. Alam nyo, umpisa na ho natin mag-real ngayon dahil ang Paskong darating ngayon, hindi na maulit yan. At 2015, hindi na maulit. Ang bagong mangyayari sa atin, once na-try po tayo sa negosyo ng real, maraming masaganang Pasko talaga darating. Yes!